Sa iba pang balita, pinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema ni na Congressman Edgar Erice at Laila de Lima ang natirang halos 151 billion pesos na unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Humihingi rin sila ng temporary restraining order para agad mapigilan ang paggamit nito. Ang sagot ng Malacanang sa pagtutok ni Chino Gaston. May mga items bang vinito si Pangulong Bongbong Marcos sa unprogrammed appropriations ng 2026 national budget? Meron pa rin itong natira na halos 151 billion pesos. Ang unprogrammed appropriations, ang mga proyekto at pagkakagastusang inilagay sa General Appropriations Act pero mapopondohan lamang kung magkakaroon ng dagdag o sobrang kita ang gobyerno. Ito ngayon ang pinadedeklarang unconstitutional ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Humihingi din sila ng temporary restraining order para agad mapigilan ang paggamit nito. Sa kanilang inihaing petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema, kinatwiran nilang sa ilalim ng saligang batas, bawal ang paglaan ng anumang pondo sa GAA na hindi tukoy kung saan gagamitin. At anumang inilaan na pondo sa GAA ay hindi rin pwedeng gamitin sa ibang bagay. Sabi ko nga, bakit pa sinamahan ng unprogrammed funds? Kung hindi sinamahan, syempre policy issues na yung national budget, okay lang sana yun. Talagang rule of the majority. Pero ito, ang question dito, constitutionality. So, hindi ito rule of majority, kundi yung kung naaayon ba yung unprogrammed funds sa ating saligang batas. Sa isang statement, sinabi ng Department of Budget Management na dati nang itinuring ng Korte Suprema na naaayon sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Sa kaso daw ni Belica versus Executive Secretary noong 2019, sinabi ng Korte Suprema na hindi illegal ang unprogrammed appropriations dahil malinaw sa annex kung saan gagamitin ang pondo at magkano ang nakalaan. Lehitimo rin daw itong mekanismo sa pagbabudget na nagbibigay ng flexibility sa gobyerno habang nananatili ang kontrol ng Kongreso sa paggastos ng pondo ng bayan. Pero umaasa sina Erice at de Lima na titingnan muli ng Korte Suprema ang naging separate concurring and dissenting opinion ni Senior Associate Justice Ramon Paul Hernando sa kaso ng pagpapabalik ng 60 bilyong pesos na pondo ng PhilHealth mula sa National Treasury. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Justice Hernando na labag daw sa saligang batas ang unprogrammed appropriations sa GAA dahil naglilika ito ng puwang kung saan maaring pumasok ang katiwalian sa gobyerno. Sa tingin din niya, ang kanyang opinion is that unconstitutional talaga. Kaya kami dumudulog ngayon para mag-guide na ang Kongreso. Kasi ina-expect namin na hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations. Pero giit ng mayorya sa House of Representatives, hindi labag sa konstitusyon ang unprogrammed fund sa GAA. A program appropriations can only be implemented and can only be utilized only for a specific purpose. It's subject to specific guidelines and criteria. So it has already been identified in the NEP prior to the submission. Prior to the approval of the GAA. Anybody can question naman anything under the sun, no? Under our system, di ba? Tugon naman ng Malacanang sa petisyong kumikwestiyon sa unprogrammed appropriation. Kung may mga question po sila tungkol sa unprogrammed appropriations, karapatan naman po nilang magsampa ng anumang petition. At syempre po, ilalaban naman po ng administrasyon kung ano po yung kanilang isinigawa. Pero babase na rin po tayo kung ano magiging desisyon ng Supreme Court. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras.